Okay, pag-usapan natin tong isang malaking kwento. Tungkol to sa isang political scandal, isang kongresista na parang superhero daw, at isang misteryo na maniwala kay sa hindi, nagsimula lahat sa pizza. Dito, may isang malaking tanong na kailangan nating pag-isipan. Kasi ito yung pwedeng magpabago ng lahat. Paano kung yung bida pala sa kwento, siya rin mismo yung posibleng sumira sa kaso? Kasi dito lahat nagsimula sa isang maliit pero sobrang kakatuwang detalye galing sa isang opisyal na security log. Ang kwento, dumating siya na may pasabog na ebidensya, pero ang nakasulat sa logbook, umalis siyang may dalang pizza. So, Section 1, pizza, hindi papeles. Tingnan natin yung opisyal na record. Ano ba talaga ang nangyari noong September 4, 2025? Okay, ito yung security logs, tingnan nyo. Pumasok siya 4:41 PM, lumabas 6:20 PM. Sa detail sa pagpasok, may kasama siyang may dalang 6 na box ng pizza. Sa detail sa paglabas, ang nakalagay, 3 o 4 na pirasong papel. Sobrang layo sa sinasabi niyang mga bombshell documents, di ba? Dahil nga sa pagkakaibang yan, nagsimula ang isang, parang palabas na tumagal ng 3 buwan. Mas mukha siyang publicity campaign kaysa sa isang seryosong investigasyon. Kasi, for 3 months, parang ginawa niyang teleserye. September, sinabi niya, hawak niya yung mga files laban kay Yusek Cabral. Pagdating ng November, sabi niya, pinakita na niya sa ICEI, tapos sa Ombudsman. Pero sa buong panahong yun, hindi niya inilabas sa publiko. Bakit daw? Naghihintay daw siya ng permiso. Ang tanong, kailangan niya ba talaga yon? At ito yung palagi niyang sinasabi, hihintayin ko ang posisyon ng DPWH. Gagawin ko kung sasabihin ni Sec Vince. Yan yung condition niya. Para lumabas siyang responsableng whistleblower na sumusunod sa proseso, di ba? Pero heto na, dito na nagkakabukingan. Kasi habang sinasabi niyang naghihintay siya ng go signal, nung November pa lang, na-leak na pala niya yung mga dokumento sa mga taga-PCIJ. So yung buong paghihintay niya ng permiso, parang palabas lang pala. Okay, so dito papasok yung malaking legal na problema. Kasi yung mismong paraan ng paghawak niya ng files, yun yung naging issue. At dahil dyan, kailangan nating pag-usapan ang isang napaka-importanting legal concept, ang chain of custody. Ano ba tong chain of custody? Simple lang, ito yung parang resibo o paper trail ng isang ebidensya. Dito nakasulat kung sinong kumuha, sinong humawak, saan dinala, lahat para masiguro na yung ebidensya, authentic siya at hindi ginalaw o, alam nyo na, tinamper. So may dalawang paraan. Ang tamang paraan, yung official custodian, siya yung magbibigay ng certified true copies sa investigators. Mahalaga to, yung original hindi umaalis sa opisina. Ngayon, yung maling paraan, isang politiko, kinuha yung original na dokumento, tinago ng ilang buwan, tapos siya na yung pumipili kung kanino ipapakita. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung isa, nagbubuo ng kaso. Yung isa, parang gumagawa lang ng ingay. At eto na nga yung sinasabi ng mga abogado tulad ni Wilfredo Garrido. Sabi niya dahil sa hindi otorisadong pagkuha ni Leviste ng mga dokumento, nadungisan na raw yung integridad ng files. Sa madaling salita, dahil nasira yung chain of custody, yung ebidensya mismo pwedeng maging basura na lang sa korte. Okay, so malinaw na yung legal side. Ngayon, tingnan naman natin yung kwento mismo ni Leviste kasi dito na rin siya nagsimulang magkaproblema. Halimbawa, itong akusasyon niya kay Rep. Terry Ridon. Sabi ni Leviste, may 150 million insertions daw si Ridon sa 2025 budget. Ang problema, simple lang, yung 2025 budget na ipasa yan noong 2024. Si Ridon, naging congressman lang siya sa kalagitnaan ng 2025. Paano nangyari yon, di ba? Imposible. Pero teka, may mas malaki pa dyan. Isang numero na biglang lumabas. 1 bilyong piso. At dahil sa numerong to, napilitan si Leviste na halos kainin lahat ng sinabi niya. Kasi di ba pag yung budget insertions para sa iba, ang tawag niya dyan, ebidensya ng korupsyon. Pero nung lumabas na yung nanay niya, si Senator Loren Legarda, may 1 billion allocation. Biglang nag-iba ang tono. Anong sabi niya? Maliit, legal, walang masama. Ang laki ng pinagbago. At hindi lang sa insertions nangyari yan. Tingnan nyo yung kontraktor na Ibasco. Sa Bicol, yung P42.3 billion na kontrata nila, sabi niya malaking eskandalo. Pero sa sarili niyang distrito sa Batangas, kung saan may P4.6 billion na kontrata din yung Ibasco, tahimik siya. Parang selective yung galit. So, bakit ang daming kontradiksyon? Bakit parang questionable yung paghawak ng ebidensya? Lahat ng to, kung titingnan mo, parang may isang malaking dahilan.
politika, specifically ang 2028. Isipin niyo yung pattern. Umaatake siya sa mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon pero pinupuri niya si dating Pangulong Duterte. Tahimik siya sa mga issue nung panahon ni Duterte tulad ng Pharmaly. Tapos, yung mga mambabatas na nag-iimbestiga sa mga isyong yun, sila pa yung inaatake niya. Hindi ito laban sa lahat ng korupsyon, parang may pinipili siya. So ang conclusion ng marami, hindi lang to tungkol sa hustisya. Tungkol to sa pagbuo ng isang brand, isang imahe, bilang paghahanda sa posibleng pagtakbo niya sa Senado sa 2028. At dito napapasok yung malaking tanong para sa isang political campaign. Anong mas maganda? Isang tahimik na kaso na nanalo ka o isang maingay na kaso na natalo pero ikaw pa rin yung bida sa mata ng tao? Kasi kung mananalo yung kaso, footnote lang siya. Pero kung matatalo dahil sinira yung ebidensya, siya pa rin ang hero. At yun ang pinakamasaklap sa lahat dahil ginawang entertainment yung ebidensya imbes na kaso. Baka yung totoong hustisya, nawala na. Yung mga totoong may sala, pwedeng makatakas. Ang hustisya, kailangan niya ng ebidensya. So, ano ang nangyayari kapag yung ebidensya mismo ginagawa na lang entertainment o palabas? Dito tayo naiwan sa tanong na yan.